Hi guys! For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano nga ba kami nakapunta dito sa Japan at kung madali lang ba talaga makapunta dito sa Japan. Dahil nga merong nagtanong sa akin kung anong type ng visa meron kami, kung bakit pati yung mga anak ko dito na rin nakatira. Bata pa nga lang ako, nasa Japan na yung mama ko. Dito siya nakahanap ng trabaho at dito rin niya nakilala yung stepfather ko na Japanese. After ilang years nga niya dito sa Japan, nakakuha siya ng permanent residency. Pagkakuha nga niya ng permanent residency, naayos niya agad yung passport namin magkakapatid para papuntahin kami dito. Pagpunta nga namin dito, tourist visa lang meron kami. Pagdating namin dito, inayos agad ng stepfather namin na Japanese yung visa namin. Kumuha nga siya ng lawyer para ayusin yung change status namin. Pumunta nga pala kami ng Japan, 18 years old na ako. At sakto nga na hanggang 18 years old lang yung binibigyan nilang visa sa mga bata. Kapag anak ng permanent resident o anak na may visa dito sa Japan. Pumunta nga rin pala ako ng Japan, meron na akong anak. 17 years old kasi ako noong nabuntis ako. Kaya naman pagdating ko dito ng Japan, yun talaga yung unang plano ko. Yung makapunta yung mag-ama ko dito. Pero dahil hindi pa kami agad nakapagpakasal, nahirapan akong papuntahin sila dito agad at bigyan ng visa. Kaya naman nagtrabaho muna ako sandali para makakuha ng papers. Nung nakakuha nga ako ng papers, nakuha ko sila. Kaya lang, tourist muna. Nahirapan kami magpa-change status noon kasi hindi pa kami kasal. Kaya naman sumabay ako sa kanila pag-uwi para makapagpakasal kami. At nung nakapagpakasal nga kami, hindi rin naman sila agad nakabalik dito. Sinubukan kong gawin sa kanila kung paano yung ginawa sa amin na tourist muna pagpapasok ng Japan. Kaya lang na-deny sila. Kaya lumipat ako ng ibang company. Ganap ako na mas malaking sweldo. Yung nababayaran lahat ng tax at insurance ko. Hanggang sa nag-try ako ulit. Pero this time, inuna ko muna yung asawa ko. Na-approve naman yung visa niya pero for tourist lang. Naisipan na nga lang namin mag-consult muna sa lawyer kung ano magandang gawin. Pagpunta nga namin dun sa lawyer, dalawa lang yung sinabi sa aming option. Ang unang option nga sa amin makahanap kami ng employer na kukuha sa kanya. At yung pangalawa naman, kung mabubuntis daw ako, mabilis daw yung magiging process. Kasi nga kung buntis ako, hindi ako makakapagtrabaho. So, kailangan ko ng asawa na bubuhay sa amin mag-ina. Kaya naman syempre, pinili namin yung mas madali. Yung hindi na kailangan ng gasto sa abogado. Ito na nga namin nabuo si Johan. Alam nyo ba na 3 weeks na nga lang kailangan na niyang umuwi sa Pilipinas. Kasi tapos na yung 3 months na visa niya. Dun sa 3 weeks na yun, nabuo pa si Johan. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa Diyos. Kasi after 3 weeks, umuwi siya ng Pilipinas. After 4 to 5 months nga, nabigyan na siya ng visa. Bago pa nga siya dumating dito, meron na siyang trabahong naghihintay sa kanya. Kaya naman pagdating niya, interview lang siya. Tapos nung sumunod na week, pinapasok na siya sa trabaho. Hindi rin naging madali lahat sa amin. Kasi nung nag-1 taon si Johan, inuwi muna namin siya ng Pilipinas para makasama ni Viel. Pero 10 months lang. Kasi nag-ipon lang talaga kami para makapagsimula. Ang time na yun kasi nakatira kami sa bahay pa ni Mama. Habang nasa Pilipinas nga si Johan, kinuhanan na rin namin ng visa yung panganay naming si Viel. Para pagsundo kay Johan, sabay na sila ni Kuya Viel niyang pupunta dito. At after 10 months nga, napabalik na namin sila dito. Dito na nga pala nagsimula mag-aral yung panganay ko. Sa Pilipinas, nakapasok siya ng kinder. Pero mula grade 1, dito na siya nag-aral. Kaya naman sa kanila magkakapatid, yung panganay ko lang talaga yung nahirapan kaming kuhanan ng visa. Pero mula kay Johan hanggang sa bunso kong si Baby Perchi, lahat sila dito na sa Japan pinanganak. Kaya lahat sila merong visa dito sa Japan. Kaya naman sa nagtatanong po kung ano po yung visang meron kami, meron po kaming long-term visa. Or kung sa Japanese po is Teiju siya. Bali long-term resident na po kami dito sa Japan. Mag-extend lang kami every 3 years ng visa namin. Meron din po palang 1 year at 5 years ang long-term visa. Pero kahit aling taon man po doon, pwede pa rin po magstay dito sa Japan at tumira. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung madali lang po makapunta ng Japan, depende po yun kung may family kayo dito sa Japan. At kung kukuha kayo ng trainee visa. Naalala ko nga, meron nag-message sa akin dati. Malayong kamag-anak namin siya. Sabi niya sa akin, baka pwede ko daw siyang kunin kahit security guard lang sa bahay namin. Sabi ko nga sa kanya, alam mo ba, kahit mall dito, walang security guard. Kahit nga yung bangko nila dito, wala ring security guard. Kaya naman natawa na lang kami pareho. Sabi ko nga sa kanya, kung madali lang talaga kumuha ng tao dito sa Japan. Unahin ko na talaga yung mga kamag-anak ko tsaka yung mga kaibigan ko. Kaya lang hindi talaga ganun kadali eh. Wala na ko, napahaba na pala yung kwento ko. Sana nag-enjoy kayo at tatapos. Maraming salamat sa pananood. Bye!